Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang sa bawat tahanan, ikaw ang muna't siyang sinusundan. Buhay mo'y ayusin, anak ay turuan, na huwag mawaglit sa kaligtasan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Kung nais mo'y mapayapa at ligaya sa buhay, ikaw ay maglingkod sa Diyos na buhay. Iyong pangunahan ang iyong tahanan, at pagsambay huwag kalimutan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang. Magandang hapon po muli sa aming mga taga-subaybay. Narito po muli tayo sa ating segment na sa kasulatan Gabay sa mga kabataan. So ngayong hapon, kasama ko muli ang walang kasawa-sawa. Maglingkod po sa inyo si Brother Fernando B. Camacho Jr. So ngayong pong hapon, kami po ay hingi ng paumanhin dahil po hindi namin kasama si Sister Sha, which is siya talaga ang host ng Ayos sa Kabataan. Ngunit ang paglilingkod po sa ating Panginoon ay dapat hindi naantala sa kabila ng mga internet disconnection. Ayan, so may mga issue po kasi sa mga internet connections po dito sa aming lugar, at ang ating church po ay isa sa mga naapektuhan. Dahil sa aming tahanan, kami naman po ay may internet, kaya tayo po ay magpapatuloy sa ating programa. Okay, Brother Fernan, so bago ka mag-opening prayer, baka may gusto ka tayong batiin sa ating mga taga-subaybay. Yes, patuloy nating binabati, no, yung atin pong mga kasama mula pa kanina, at dito sa atin pong mga kapatid, kaya Rico Corsanes, ayan, kaya Fiona, kay sino pa ba yan? Si Manang Eunice. Si Manang Eunice, yan, na napakasweet naming pamangkin, ano ho, kaya kay Leia, ano ho, yan, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat ng kawanian ng ABIM o ng Advent Biblical International Ministry. Okay, so binabati ko rin syempre ang aking anak na isang kabataan, si Alexis B. Camacho, at ganoon na rin po medyo na-miss yung ibang pamangkin ko, no? They're my sign of aging. Kyle. Ayan, si Kyle, si Amber, ganoon na rin po si Evolet, yan, at saka po si Isel. Ayan, so good afternoon sa inyong lahat. So ngayong hapon po ay napakaganda ng ating topic, pero before po tayo magpatuloy sa ating programa, ay hinihilingan ko po si Brother Fernan para po sa ating opening. Yeah, tayo po manalangin. Mapagpala at mahabagin po namin Diyos sa pagpasok po ng ikalawang programa. Kayo po ang patuloy naming maparangalan at maitaas, at maging aral ito sa lahat ng makakasubaybay at makakasubaybay pa pagdating ng takdang panahon.
binabalik namin sa inyo ang aming paglulahati, kalinsabay na pinakakatiwala namin ang buong isang oras ng aming pong magiging programa sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, so Brother Fernan, napakaganda ng ating topic. So mulit-muli, lagi ko pong pinapauna sa inyo na ating pong mga topics na ating pong tinatalakay dito sa Gabay sa Kabataan ay hango po sa sulat ni Miss Ellen G. White na may pamagat na Gabay sa Kabataan or Messages to Young People. So kung ito Nasaan po, ba yun? syempre papakita natin, like ko ditong inilalagay Brother Fernan, ano? Ayan. So ito ay yan, Messages to Young People. So sa mga taga-subaybay natin, ano, lalo na po sa may mga kabataan at kahit kayo po ay mga magulang, napakaganda po itong gabay para naman po ay mairigalo ninyo sa inyong mga mahal sa buhay at gawin nilang devotional. Medyo talaga Medyo gamit na gamit talagang gamit na gamit, ano? Sa ito po yung ginagamit natin sa tuwing magdi-discuss po tayo ng aralin dito po sa ayon sa kasulatan, Gabay sa Kabataan. Kaya ho yung mga ginagamit pong topics every Sunday, yan po hindi pinulot sa kung saan-saan. Ano, meron po talagang mayroong sinusubaybayan, mayroon talagang kung saan ang gagaling po yung mga message. Katulad ngayon, ano, tayo po ay nasa chapter 104. Tama ba, Sister Ye, no? Yes. Chapter 104. Papakita ko lang sandali, Sister Ye, bago ka magpatuloy, ha? Sige po. Ayan, ha? Ayan, 104. Kaya, kung wala pa kayo ng ganitong aklat, ay umano po kayo, mag-avail po kayo. Nandiyan naman ang ating mga kulpultor. No, ayan, kasi hindi pala nila makikita, no? Yan. Yan, nasa 104 na po tayo. Economy in Dress. Yan, no? Chapter 104. So, buksan nyo po, kung kayo meron naman, buksan nyo naman sa page 313 o 313. Yan, chapter 104. Yan, kapatid na Ye. Okay, so thank you Brother Fernan sa pagpo-promote na isa po sa mga napakagandang sulat po ni Miss Ellen G. White. Actually, nung ako'y medyo bata-bata pa, wala ata akong pambili Brother Fernando. Pero ito'y napakaganda po, ano. So sa mga magulang, please po, regaluhan ninyo yung mga anak ng ganitong uring mga aklat kaysa po sila'y mahirati dun po sa mga fantasy. Sa ito po ay isang uri na kung saan magpapalakas po ng kanila pong relasyon, lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Okay, mag-start na po tayo, no? So napakaganda ng ating topic. My first quote po dito na sinabi si Ellen G. White at ngayong hapon ay expound po natin o palalawakan natin ang gusto niya pong iparating sa ating mga kabataan at the same time sa mga magulang na gumagabay sa ating mga kabataan. Sabi dito is, babasahin ko po, God's people should practice strict economy in their expenses to offer God thanksgiving for the blessings received from Him. Ayan, Brother Fernan, sabi daw po dito ni Miss Ellen G. White, dapat daw pala yung bayan ng Diyos ay dapat nagpa-practice or nagsasagawa ng maingat na paggamit ng kanilang mga gastusin. Ano ba ibig sabihin gastusin, Brother Fernan? So alam naman natin sa mga parents out there, lalo sa mga nagbabudget na mga nanay, dapat maging strict tayo kung paano natin binabudget kasi lahat ng ating tinatangkilik, Brother Fernan, ito ay hindi natin pag-aari. Yes, kasi ito ay hiram lamang. Yes, brother. Kasi tayo po ay mga katiwala. Baka katiwaglaan ba yung katiwaldas. Kung merong katiwaldas, may katiwala ng pananalapi. Okay, nga dito sa aming tahanan, isa lang ang katiwala tapos dalawang katiwaldas. Ouch. Ouch sa inyo. Pero Brother Fernan, so matanong na rin kita, since tayo naman ay mag-asawa, sa palagay mo ba, ako ba ay maayos na katiwala o katiwaldas? Sa palagay mo lang? Ay, opo. Kayo po talagang, ako nga hanga sa inyong pagiging katiwala. Kaya nga, yung akin na plan itim, ikaw rin pinahahawak ko Kasi pag ako humawak niyan, tiyak, ubus yan. Ano ho? Yan. So, sa pagkakataon ito, mga kapatid, mga kababayan, ano ho, hindi naman, maraming mga nagiging katiwala, Sister Ye, na ang pinahawak ng pera ay lalaki sa halip na babae. Hindi naman natin minamasama yun, ano, mga kababayan. Baka ma-misinterpret ninyo, ha. O, nagkataon lang kasi sa aming family, katiwaldas ako Kaya hindi ako pwede maging katiwala. So si Mrs., yan ang napakagaling na
na katiwala ng ating pananalapi. No, sa kanyang wallet may mga kwarto-kwarto pa yan eh. Yung anak ko, yan din makikita mo, meron din yung mga kwarto-kwarto. Ito sa pamasahe, ito sa ganitong bagay, ito sa pangbayad ng ano. So may mga no. Ngayon yung mga lalaki naman na nasa pag-uusap ng mag-asawa yan kung paano imamanage na kanila yung pananalapi. Ngayon, kung bakit natin napapag-usapan yun, mga kapatid, mga kaibigan, kasi nga papasok ngayon tayo o pumapasok tayo dito sa sinasabi ng aklat, yung economy in dress. Yan. At napansin natin doon sa unang bahagi na sinabi ng kapatid na Naye, hindi naman masama ang bumili ng kasuotan. Basta't hindi ito lalagpas sa limitasyon ng ating pinag-iingatang blessings ng Panginoon. Blessings ng ating Panginoon. Kasi nga tayo'y katiwala, Sister Ye. Okay, bigyan ko yun ng example. Let's say, sinasahod na yung mga asawa ay, halimbawa, 20,000 a month. Bibili ka ng gown, halagang 20,000. Ano na yung kakainin ng pamilya Hindi natin? makatwiran, Yes, kaya sabi nga dito na sulat ni Miss Ellen G. White, kailangan maging stricto tayo. So, ako kasi personally, Brother Fernan, naniniwala din naman talaga ako na mahalaga rin bumibili ng mga branded clothes. Una kasi, para sa akin, kapag branded kasi yung binili natin, ito ay nagtatagal na parang cost-effective or cost-efficient. Hindi siya madaling nasisira. At saka at the same time, mapapamana pa natin sa ating mga anak. Kaya ako, yung mga damit ko nga noon, diniscuss ko nung nakaraan, yung mga pants ko na ginamit ko ng dalaga, ay talaga namang itinago ko to Brother Fernan kasi maayos pa naman ang quality. And then ngayon ay napapakinabangan ng aking anak. So dapat magiging wise tayo sa pagbili kasi nga, sabi ni Brother Fernan, tayo ay katiwala. Isipin po natin mga taga-subaybay, lahat ng ating tinatangkilik dito sa sanlibutan, wala po tayong pag-aari. Ito ay hiram lamang natin sa ating Panginoon. Kaya dapat gamitin natin ito na may wise decision. At syempre, mangyayari lamang yan kung tayo ay laging humihingi ng payo or tulong sa ating Panginoon. At the same time, mga babasahin. Kasi nga, may mga tao talaga, hindi natin maiwasan. Ano na bang gusto nila sa bawat okasyon? Ako, Brother Fernan, may kakilala ko, bawat okasyon talaga na pinopost niya sa social media, bago talaga ang damit niya. Pero may kakayanan naman siya, kaya wag natin masyadong question. Pero yung bang wala kayong kakayanan, pero gusto niyo lagi bago, di ba? Ito naman ay hindi tama. Kasi yung isang aking, yung parent ng isang aking estudyante, kasi may-ari sila ng isa sa mga sikat na nagbibenta ng mga damit. Kaya butik, naman, no? yes. So, sa kanyang gawang pagsusuot na iba't ibang kasuotan, ay nakakapag-commercial siya ng kanilang negosyo. Kaya iba-iba po. Huwag na po nating masyadong husgahan na parang masyado naman nagsasayang to si kapatid na ito. Kung kaya naman. Ngunit tayo ay mag-iisip. Kaya nga dapat strict in economy. Kaya dapat tinitingnan natin, kaya ba sa ating budget? Kung hindi kaya, ay wag nating bilhin. Pero wag muna. Yes, ako kasi ganito, brother, kung gusto kong bumili ng quality ng mga damit, nag-aantay po ako ng sale. Para naman yung budget natin ay napaglalaanan natin. Ako, inaalam ko yung sale ng mga malalaking mall eh. Normally, pag October yan. Oo, pag December, wala na, tsaka January. Kaya maglaan na kayo na inyong mga pambili sa ganyang panahon para naman nakakabili kayo ng quality ng mga kasuotan. Kasi itong aking asawa, madalas yan, minsan nangangamot ma, hindi na kasya sa akin yung na kailangan tayo ng bumili. So, manalangin tayo, magbibigay ang Panginoon. Alam niyo po ba, ang Panginoon ay talaga namang tumutugon pag tayo lumuluhod sa Kanya. At dahil sa good quality naman ang mga nabibili namin at mga nagdo-donate sa Kanya, nagagamit naman niya hanggang sa ngayon, diba? At kung magkaka-baby boy siya, baka pwede niya pang ipamana. Kaya dapat nagiging maingat tayo sa mga ating tinatangkilik at binibili. Kasi po, ang ating pagpananamit, reflection to ng ating uri ng ating Diyos. Kung paano tayo manamit, nagpapakita lamang na ang Diyos pala natin ay Diyos ng kaayusan. So, dapat ang ating pananamit ay hindi rin naman tayo makikitaan na may mga tanggal na butones, may mga tastas. Ayan, ay reflection ng mga magulang. Minsan, may kakilala ako, dalaga, Brother Fernan. Milig siya bumili ng mga second hand. Ang kaso nga lang, hindi niya yun lalabhan. Susuotin niya kinama kasi gusto niya laging bago. Kaso pagtaas ng kanyang braso, biglang na-crack. Yan. So, hindi po yan nagiging economy. Dapat po tayo nag-iisip, maging wise buyer tayo. Kasi nga, yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon ng mga
blessing sa pananalapi, yan po ay pinagkatiwala lamang sa atin. Yeah. Yes, Brother Fred. At saka dito sa usapin natin ito na economy interest, dito naglalaro yung tinatawag na need at saka yung wants, no? Yes. Yung bang kailangan at saka yung gusto mo lang. Ano po? Maraming mga tao kasi hindi kontento no? Ando doon pumapasok yung gusto nila. Kahit hindi nila kayang bilhin, gagawa sila ng paraan para maka-follow sa trend. Oo, mabili nila yung bagay na yon. No, na sumasala na doon sa ipinagkatiwalang kayamanan sa atin. Yes. Ano po? Kaya ang isang mahusay na tagapag-ingat ng mga blessings ng ating Panginoon, especially dito sa atin pong mga kinikita, ay dapat hindi ka lalagpas doon sa iyong budget. No? Dapat magkaroon din kayo ng kwarto-kwarto. Ito, budget para sa pananamit, budget para sa pambili ng pagkain. Pag kulang yung pambili ng pananamit, huwag na kunin yung budget sa pagkain. Yan. So, ang bibilin lang natin yung kailangan. Saka na tayo bumili ng gustong-gusto nating bilhin kung meron na tayong pambili. Oo, meron na bonus tsaka 13 month. Antay-antayin na lang tayo. Yeah, may tamang panahon. Yan. Okay, so dadagdagan ko rin po, kasi po, ay dito ay pinapayo ni Miss Ellen G. White, the world spend upon dress large amount of money that could be used to feed and clothe those suffering from hunger and cold. So, minsan iniisip natin, sa sobrang, parang ganito, minsan dapat sinicheck nyo yung closet ninyo, yung mga cabinet ninyo, baka sobra-sobra na yung mga damit ninyo dyan. Baka naman you're spending too much money doon po sa mga bagay na gusto ninyo. Kasi, pag need kasi, may maisuot ka, tama na yung may palitan kasi mga 5, 6, pero kapag siguro 100 na, abay mag-isip naman kayo, baka kailangan na nating magtumulong doon sa mga tao namang wala talagang maisuot na maayos, baka namang sakali makapagtipid tayo at yung magagamit nating pambili ng mga extra na mga once nakasuotan, baka pwede nating itulong to sa mga pagkain dun sa mga mahihirap. So, kailangan nagbabudget din tayo, Brother Fernando, So, sa ating mga tinatangkilik, dapat meron tayong kwarto rin para naman tumulong sa ibang tao. Kasi ito nga talaga ang panukala ng ating Panginoon sa mga tinatangkilik nating mga pag-aari, lalo na sa finance or financial, dapat nakakatulong din tayo sa mga mahihirap. Yes, madagdag pa rin kapatid na dumarating sa pagkakataon kung minsan talagang meron na tayong ayaw na suotin na damit, kasi masyado nang matagal, kesa po yan ay anayin o sirain na lang ng bukbukin, ay ipamigay natin doon sa mga nangangailangan, na baka sakali, lalo na doon sa mga may calamities, nasunugan, nabaguhan, yan. Noong panahon ng pandemic, di ba, brother, nakakatawa, may mga nag-donate ng gown. So, yung mga Pilipino kasi talagang likas tayong masayahin. Kaya sa kabila ng mga calamities, nagsusuot sila ng mga gown at saka ng mga para ipakita na may mga nag-donate talaga na kahit madaramtan lang sila talaga sa panahon ng mga dilubyo. At saka mga kapatid, kung kayo po ay magdo-donate, halimbawa, ng mga blessing na ninyo tinanggap sa magitan ng pagbili ng inyong damit, wag po kayong magdo-donate o mamimigay ng mga sira-sira na. Kasi, iisipin na ninyo mga kababayan, yung isang taong nasa lanta, grabe kalungkutan po niyan. Tapos, ang ibibigay ninyong damit, sira-sira. Ano ang kanyang mararamdaman? Di lalo siyang madidepress. Madidepress. Para talagang kaawaan niya awang-awa siya sa kanyang sarili. Sa halip na maramdaman niya na mayroong nagko-concern na tumutulong sa kanya, parang alalabas nagiging tapunan lang sila ng mga sira-sira ng damit. Yan. Kasi nga, kung pinag-usapan natin ni blessing, hindi mo masasabing blessing kapag di ba? Pag kayo basa-basahan na yung iyong bibigay para suotin ng ating kapwa. At tayo masaya sa kalooban natin kapag ang ibibigay natin, yung talagang magagamit pa. At nakikita natin, sinusuot niya yung maayos na damit na atin pong ibinigay na galing sa blessing ng Panginoon.
Yan. Kaya maganda tong topic natin, Sister Ye, eh. Okay, so dadagdagan ko ito diniscuss ko nung nakaraan, so mga hindi nakapano, uulitin ko ulit. Kung kayo po'y magbibigay, huwag nyo na pong ipaglandakan na sa inyo yan galing. So katulad nga ng binanggit natin sa rescue, similar po, maging confidential ang mga pagbibigay. Mas gusto po ng Panginoon na tumutulong tayo na tahimik. Diba sabi nga pagka ginawa ninyong kanang kamay, huwag na nating iparating sa kaliwa. Kasi po actually, karanasan ko to, na-offend din po yung mga nabibigyan. Parang, ay, bagay sa'yo. Di ba bigay ko yan? Ano yan eh? Hindi ko na ginagamit yan kasi marami akong damit. Alam niyo po, ito po hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Ito po ay imbis na tayo nakapagpasaya, parang naisip ng binigyan, hindi na nga ako tatanggap galing dito, parang nagmukha lalo akong kawawa. Wala pala talaga akong pambili ng magandang damit at nagkakaroon lang ako pag ako nabigyan. So tayo po ay dapat naging pagpapala sa mga taong tinutulungan, hindi tayo nagbibigay ng lalo pang depresyon sa kanila. Kasi lalabas parang ipinamumukha mo, ipinamumukha mo doon sa tao. Bagamat hindi yun ang nasa isip mo, ha? Pero yun ang nararamdaman nung binigyan, na para bang ipinapamukha natin na wala siyang suot, gumanda lang ang kanyang suot nang nabigyan natin. So, hindi natin maiwasan na may ma-offend. At, pero hindi naman natin sinasabi, na ganun nga ang iniisip noong taong nag-approach. Inaano lang natin, ina-assume, baka ito yung nararamdaman ng taong binigyan. Kasi ako, pag binigyan ako ng ganyan, tapos ganun din ang marinig ko, parang medyo so para hindi tayo maka-offend, wala na lang tayong approach na gagawin. Sabihin na siguro, uy, ang ganda, bagay sa'yo. Tapos, wag na tayo magdagdag. Yan, okay lang kung sa kanya mismo magmula. Halimbawa, thank you, galing to sa'yo. Ganda nung binigay mo sa akin, no? Yan. Tapos wag na natin susugan, i-appreciate na lang natin. Then wag na natin susugan na parang binigyan ka na nga ng karangalan, tapos mamaya ma-approach mo, maibaba mo pa siya, no? So tayo maging sensitive din sa feelings ng iba. So kung tayo mas maraming pagpapala sa financial, pag sinishare natin ito, wag tayo masyado magpaimbabaw. Kasi ito'y nagiging walang kabuluhan lamang sa ating Panginoon. At saka alam nyo, may mga narinig nga ako, no? Tuloy, sabi nung iba, lahat tuloy ng binigay nung kasama na yun o kapatid na yung pinagtatapon na lang niya. Kasi kada nakikita ay sinisita, ay, akin yan na. Huwag po tayo, maging sensitive tayo sa nara. Kasi nga, di ba, Brother Fernando, kailangan tayo ay hindi nakakatisod ng ating kapwa. Dapat tayong source ng blessing sa Panginoon. So, paano tayo maging source of blessing kung nakakasakit pala, nagbigay nga tayo. Parang ganito ano ba ito yung pagmamahal na may brutal? Mamahal kita pero sasaktan kita. Hindi po ganyan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang Panginoon po talagang very comforting, lalo na po doon sa mga nangangailangan. Ito pa, Sister Yaba. Sige po. Minsan, may mga naibibigay yung ating mga parents, no, na hindi natin alam na ibigay yung ating damit. Huwag na po ninyong habulin o kayo ay magpapakita na parang nanghinayang kayo dahil nakita ninyo na ibigay at suot-suot na ng iba yung damit na hindi mo alam na ibigay. Marami kasing ganyan na minsan sa harapan pa, mami, ba't pa naman binigay yung na yan? Yan, wag na. Kim-kimin na lang natin yon at sabihin natin sa Panginoon na, Panginoon, sana makatulong sa kanya ng gusto yung damit na gustong gusto ko. Ganun na lang. Sa mga parents naman kasi, magtanong din kayo sa mga anak ninyo. Kaya ako, ang ginagawa ko, Brother Fernand, si Alex, siya ang pinagsusort ko ng damitan every year. So, turuan din natin mga masino pang mga bata. Sayo, anak, puno na ang cabinet mo, baka naman gusto mo na mag-sort, ano yung mga ayaw mo na, yung mga gusto mo pa, and then, ipamigay na natin. So, nakakaluwang sa cabinet, at the same time, nakakatulong tayo sa iba. Masarap sa pakiramdam na lumuluwang yung cabinet kasi mapapalitan ng bago. Ito pa, Sister Yea, kapag kayo naman ay nagbigay, pagkatapos nakita ninyo, yung binigyan ninyo, yung damit na ibinigay ninyo sa kanila, ibinigay din nila sa iba. Kasi kung hindi nga nagustuhan. Huwag kang magdadamdam. Kasi maraming dahilan. Pwedeng masikip sa kanya. May kanya-kanya tayong type ng moda. So, hindi niya medyo type. Siguro, yung pinagbigyan niya, type yon. Yan ang mahalaga dito, mga kaibigan, mga kapatid. Naging daluyan tayo ng pagpapala
ng ating Panginoon papunta sa ating pong kapwa. Ako, Brother Fernand, ganito ginagawa ko. Pag may nagbibigay sa akin, sinasabi ko honestly, ay, napili ko itong ibang damit. Ang gagawin ko sa mga ibang binigay na, kasi sinasabi naman, pag di mo nagustuhan, sige, bigay mo na lang sa iba. So, binigay ko po sa iba yung mga natira. Huwag itatapon, ibigay. Kasi sayang. At saka magugustuhan din naman ng iba yan. Kasi tama si Brother Fernand, iba-iba po tayo kasi natin, halimbawa, katulad ng kulay ng asawa ko, hindi siya masyadong kaputian. Pero gwapo, ha? Sige na nga. Tapos, hindi nagmamatch sa kanya yung mga kulay na dark, halimbawa, mga dark color, mga purple, mga maroon. So, maaring sinasabi ko minsan sa asawa ko, wag yan ang kulay na isuot mo, ibigay mo na lang sa iba kahit brand new kasi hindi nagmamatch sa kanyang napakagandang kulay. So, minsan, inuuri din natin yung ating color, complexion para doon sa mga damit na ating sinusuot. Kasi mahalaga po na maging presentable tayo sa paningin, hindi lamang ng mga tao, lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Para pag humarap tayo sa ibang tao, ayan talagang ang tunay na anak ng Diyos, di ba? Matikas, di ba? Magalang pumili ng mga color combination at nagsusuot ng maayos at malinis na damit. Yeah. Speaking of that, Sister Ye, yes po. Pag tayo magsusuot ng mga damit, wag na natin yung mga, kasi minsan may mga damit tayong gustong-gusto natin eh. Pag gula-gularit na, gusto mo pang ilabas, no? Gusto mo nga yun. Sa loob lang ng bahay, gusto ko kasi presko. Pero kapag ilalabas mo, ay hindi na dapat. Kasi dapat makita rin ng ating kapwa, tayo'y pinagpapala. Amen. Kasi pagka yung halos basa na, ayaw pang iwan. Presko kasi maraming butas, brother. Ilalabas mo pa rin, para kang pinagpapalo eh. Hindi pinagpapala. Brother, yung mga favorite, medyo butas, medyo inalis ka. ang ano dito, yan yung pag loob ng bahay, okay yun, diba? Magkakarpentero ka sa loob ng bahay, at ayaw mong ibigay, hanggang dyan na lang muna sa loob ng bahay. Huwag na natin i-display. Okay, magdadagdag ako, no? Kailangan po natin magkaroon din tayo ng ethics, brother, Correct. Ibig sabihin, halimbawa, kasi since pananamit naman, pag may mga bisita tayo, sa mga lalaki, ito question kasi ng mga foreigner kung estudyante. Bakit daw mga Pilipino laging walang pangtaas na damit? Nakahubad. Nakahubad. Lalabas sa kalye, nakahubad. Bibili sa tindahan, nakahubad. Tapos naka-shorts, laki pa ng tiyan. Halos kita pa yung puwet, mga laglag na. So tayong mga Kristiyano po, dapat tayo nag-aayos ng pananamit. So actually, pinagbawal yan ng ating batas ng Brother Fernand. Dito bawal, dito sa atin na bawal. walang pang-ibabaw na t-shirt or sando yung mga lalaki. Bawal ka maglakad-lakad dyan na ikaw ay nakahubad. Kaso mainit daw kasi sa Pilipinas. Kaya minsan talaga ang mga lalaki. Kaya sa loob ng bahay, wala namang pong problema. Pero kung tayo po ilalabas, lalo tayong mga Kristiyano, ay manamit po tayo ng maayos. Kasi po, ito po ang ating katawan at ating pananamit, reflection po ito ng ating Panginoon. Yan. So, lagi nating isipin, sa bawat gagawin, sa bawat pananamit at pananalita, dapat nagre-reflect po ang ating Panginoon. At kung merong bibisita, Hindi magdamit tayo. Kasi ang pagdadamit ay isang tanda ng pagbibigay respeto doon sa bumibisita po sa atin. Amen. Okay, so ito po, brother, ito yung isang issue din. Kasi diniscuss din dito ni Miss Ellen G. White yung mga pagtitirintas ng buhok. Ayan. So ano bang masasabi mo dito? Nasabi daw nila sabi ni Miss Ellen G. White, expensive clothing, modest apparel, braided hair, or gold or pearls or costly array. So nung panahon noon, Brother Fernando, alam natin yung mga may kaya o yung mga mayayaman, pinakikita nila yung kanilang karangyaan sa mamagitan ng pagtitirintas at nilalagyan nito ng mga hiyas na mga mamahaling ginto. Yan. Sa panahon natin ngayon, pagka nagsuot ka nun, baka ma-hold up ka, baka mahugot. Diba yung mga may mga kwintas na minsan, lalo na po yung mga pangpaganda sa ating mga buhok. Ngayon, brother, masama ba sa panahon natin ngayon na magtitirintas tayo? Sa palagay mo? Yung pagtitirintas na angkop sa ating panahon, yung very simple, hindi po yan ipagkakasala sa Panginoon. Minsan na misinterpret lang po nila Kasi yung sinasabi ng kapatid na Ellen White, mayroong niyang contextual historical background. May background po yan. Na yung mga nagtitirintas nung araw, hindi basta ordinaryong tirintas po yun. Yun talaga ay pinag-aaksayahan ng malaking pera at mayroon niyang mga para-parnalyang mga mamahalin sa kanilang buhok. Pero yung ititirintas mo para
hindi maging mainit, yung normal na pagtitilintas na ginagawa ng mga babae, hindi po yan ipinagbabawal ng Biblia. By context ng pagiging isang Christian at by culture, ay hindi yun angkop para sa atin. Doon lang po yan angkop sa mga taong kapag mag-ayos ng buhok ay talagang gumagastos ng libo-libo at lumalabas yung kanilang mga mamamahaling mga pahiyas. Yes. Na sa ating bilang Adventista, hindi naman nangyayari yung bagay na yun. Kaya magdadagdag ako, kasi may mga ibang lahi. Alam niyo po ba, yung talagang tinitirintas nila para maging maayos sa kanilang buhok, lalo yung mga black. Yan ay hindi natin yan din mahuhusgahan. Kasi nga po, kaysa naman kalat-kalat yung buhok nila. At saka buwaghag yun, mainit. Yes, kaya po sila nagkakaroon ng braiding. Pero kung sakali, ako may nakita kasi ako, Brother Fernando, nag-braid. Tapos talagang may mga kulay. Talaga namang makukuha yung atensyon. Okay, yung pang sumasang-ayon sa sanlibutan, yun naman na po yung mali. Lalo na po kung tayo nag-spend ng too much time and too much money para lang mapaganda yung ating buhok, ito po ay hindi na po maganda sa kalooban ng ating Panginoon. So meaning, kung tayo magbe-braid, dapat simple, mabilis lang, at hindi natin, kahit nga na pagkulay ng buhok, dapat yung mga kulay ng buhok, dapat hindi loud. Kasi may mga nagtatapos, paano yung maputi na yung buhok ko, bawal ba ako magkulay? Ginawang green. Yes. So pwede naman po tayo magkulay to color it naturally. Pag sabing natural, ano ba yung mga natural color ng mga Filipinos? We have black, dark brown. Kung kaya nyo magpaputi, why not, brother? Kasi natural na talagang sign ng aging yan. Pero kung gusto niyo namang kulayan, wag naman po yung sobrang loud blue, purple yung pagtingin na tao, yung kuha natin na atensyon. Ang atensyon po natin dapat na ipupukaw, hindi po sa ating sarili. Dapat laging sa Panginoon. Kung tayo po ay gumagawa ng isang bagay at nakafocus po sa ating sarili, hindi na po nag-glorify ang ating Panginoon. Madagdagan ko pa doon tungkol sa braiding. Pinag-uusapan po natin sa babae. Yan. Paano pag sa lalaki? Kapag sa lalaki, long hindi hair. siya aaangkop talaga. Yes. Kasi tayo dito sa ating nakagistang kultura, dito halimbawa sa Pilipinas, alam natin kapag mahaba na ang buhok at hindi mahaba. Sa akin nga, mahaba na ang buhok, kaya nga nakasombrero ako, mahaba na para sa akin po yan. Oo. Kaya nakasombrero ako para maging kaaya-aya naman yung aking pagharap sa inyo. Ngayon, meron naman mga lalaki na talagang pinapahaba nila ng gusto yung buhok, tapos itinitirintas nila. Yan. Alam mo ninyo mga kaibigan, dito lang sa sistemang ito, mali na. Kasi ang lalaki, dapat talaga iba. Ang kanyang paggupit ay nasa kaayusan. Hindi niya kailangang magpahaba ng buhok. Yes. Yan. So, kapag mahaba ang buhok ng isang lalaki, para katuloy niyan, iba na ang nagiging sitwasyon pagdating dito. Dapat ang lalaki, maiksi ang buhok, maayos ang kanyang pananamit, ang kanyang hairstyle, yan. Yes. Yun bang gupit ng isang Kristiyanong kagalang-galang. Yung kagalang-galang na Kristiyanong talagang aktibo sa gawain ng Panginoon. Okay, dagdagan ko pa, actually mga kapatid, mga taga-subaybay, kung kayo din naman ay magtatrabaho, actually may isang kaibigan, yung asawa niya is long hair, naka-braid, may kulay, alam mo yung pare sa kanya, sige, i-hire kita, magpagupit ka muna. Yan. Kasi kahit sa mga kumpanya na papasukan ninyo, syempre gusto ng mga bosses ninyo, yung kanilang mga workers ay kagalang-galang. So, hindi din inaalaw niyan, brother, pati mga loud na kulay. Pinagsasabihan talaga sila na, kung hindi ka magpapagupit, hindi ka namin yung tatanggapin sa trabaho. Kung hindi mo mabagoy yung kulay ng buhok mo, hindi ka rin matatanggap sa trabaho. So, kahit saan tayo pumunta ng mga institusyon, we try to see na kailangan para maging modest tayo o kagalang-galang at nagpapakita ng humility sa ating paghahanap. Lalo na kung tayo naglilingkod sa ating Panginoon na very humble naman talaga. So, dapat dito nagre-reflect ang ating personality. Diba? Sa pasimula ng ating pagiging tao, mula sa ating tahanan, ipinapasok tayo sa school. Sa school pala, tinuturuan na tayo yung tamang gupit. Paraan ng gupit, tamang pananamit. Tapos pagka-graduate mo, bigla kang naiba. Nasaan na yung inaral natin, di ba? Yung pundasyon ng ating pagiging talagang matatawag dyan, professional na mga mamamayan, yan. So, hindi ko muna tapos na pag-aaral, kanya-kanya na tayo yung style. Hindi, isabuhay natin yung mga naituro sa atin, doon sa loob ng school,
hanggang sa ating pagiging tunay na mga mananampalatayang Kristiyano. Amen. Actually, Brother Fern, dadagdag ko, no, sa ibang bansa may standard sila ng haircut. Ang haircut ng elementary at ganoon na rin ang haircut ng high school. Parang doon sa Korea, ang haircut ng babae dapat may bangs. Kaya galit na dapat ganito kahaba ang buhok. Kakamukha, no? So standard yung para makita ng tao ito high school to. Nauri nila na estudyante to. Alam niyo po ba na ang hairstyle ay mahalaga din for our safety. Kasi nagkakaroon ng connotation ang mga tao na itong grupong estudyante to. So bakit nasa labas at nagmumulto? Oras ng pag-aaral. So ito po ay nagiging safety din po ng mga kabataan. Ano? So ganoon rin po sa atin nung kabataan natin, Brother Fernando, nung high school, di ba? 3x4. Na-enjoy mo ba yan? Ay, 3x4? Oo. Yes. Kasi ang military cut, ano? Oo, ang ating usapin patungkol sa buhok, kung may dress code, may ano rin, hair code. Hair code. Tingnan nyo yung mga sundalo. Pag nakita ninyo na sila naka 3x4, pati babae, brother, ano? Talagang makikita, maiisip mo mga sundalo to, di ba? Disiplinado. Disiplinado. Kaya iba rin kapag ka ikaw ay isang Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon, gupit mo pa lang, basa nila Kristiyano ito. Yan. Kapag sobrang makikita niyo, di ba, yung mga mahabang buhok, tapos mga ano yung connotation kagad, rakista to. Yan, no? So, kaya ang buhok nagsasabi na rin sa atin kung nasa anong antas ng lipunan tayo nakatungtong. Ikaw ba talaga'y Kristiyanong aktibong naglilingkod sa ating Panginoon? Ipakita mo sa pananamit, maging sa iyong buhok o tabas ng buhok. Okay, kasi nakapackage yung Brother Fernando. Kasi pinausapan natin pananamit, syempre dapat nakauri din sa ating ating mga buhok. Kasi alam niyo po mga kababayan, minsan kung tayo ay masyadong ma-arjude sa ating pananamit, ganoon din sa ating buhok. Kasi sabi nga nila, napakahalaga daw ng ating buhok, Brother Fernando. Ito daw po yung pinaka-crowning glory natin. Kaya nga yung iba, pag nawawala na ng buhok, nalulungkot. Ayan. So, dapat po, laging nakauri yung ating pananamit. At the same time, doon din po sa ating mga buhok. Kasi diniscuss dito, actually, economy dress, pero diniscuss yung pag-braid. Kasi nga, ito yung mga panlabas nating anyo, na kung saan nagpapakita kung anong klaseng Diyos ang ating pinaglulingkuran, Brother Fernand. At the same time, punta po tayo sa question number 3, sabi daw po dito is dapat daw, lahat daw tayo in moderation. So, kung sabing moderation, hindi dapat tayo yung kakatisuran. Ano ibig sabihin yan? Halimbawa, tayo na pupunta sa church, tayo po ay mga nakadress, pero ang haba naman na slit, brother. Di ba? Parang yung mga mata na wow, ang haba ng slit. Ang haba din naman ng dress. Pero pag di 4, ang haba din. Yung mga mata natin humahaba din. So, dapat natin pakaingatan, dapat maging modest tayo sa ating pananamit. Kung may standard tayo, di ba, brother, may dress code tayo sa church, at as much as possible, sundin natin ito kasi ito ay makakabuti. Tapos yung mga kababaihan na nagagalit pag binabastos. Kasi nga, nagsusuot tayo ng hindi kaaya-aya. Tapos ayaw nating mabastos tayo. Pero tayo mismo, yung nagbibigay sa atin ng kapahamakan. So, kung gusto natin tayo respetuhin na, kasi may mga babae, paano yung Brother Fernand, sabi ng iba, wala naman yan sa pananamit, nasa isip yan ng mga tao. Ano masasabi mo dyan? Ayun nga, tama yun, nasa isip ng mga tao, kaya sila nagkakasala dahil din sa iyong pananamit. Kasi kung minsan ang nagiging pattern natin, sabihin na natin na yung totohanan, real talk, ang nagiging pattern minsan ng mga nagdadamit, yung mga hinahangaan nila sa telebisyon yung kanilang, pag halimbawa, nagustuhan nila yung K-pop na pananamit, yun din ang sinusot nila papasok sa church. Na lagi natin sinasabi, dapat tayo yung dapat na maging pattern ng nasa labas ng ating pananampalataya. Hindi yung pattern ng tagalabas ang ipapasok sa loob ng kasi brother, church. Uso yung OOTD, alam mo ba yun? Yung outfit of the day. So, dapat iba-iba. Iba. Katulad yan. Di ba dapat yung ating ilawan, yun ang nagliliwanag? Ang problema, yung ating ilawan, tinatakpan natin Tapos yung ilaw nung nasa sanlibutan, yun ang dinadala natin sa loob ng church. At isa na riyan, yung uri ng ating pananamit. Sabi ng ating panuntunan sa dress code, pag tayo mananamit, dapat
ay hindi kita yung tawag dito, yung cleavage. O tapos may papasok pag nakapanamit nakaluwa na yung cleavage. Ano? So hindi siya nagiging kaaya-aya. O tapos sa labas paiksian ang suot. Ikaw rin sinuot mo rin maiksi din. O tapos mayroon pang sa halip na ang punteriya na mga kapatid ay nakatuon sa kabanalan na ba? Yung mga lalaki panay na kayo ng tingin doon sa hita mo. O tapos ikaw naman panay ang usod mo ng ganun. Di ba? Pinahirapan mo sarili mo, pinagkakasala mo pa yung iba. Meron nga akong na-invite kapatid na inaaralan ko ito mula sa grupo ng Ang Dating Daan. Alam mo naman sila manamit, yung mga babae. Napaka-conservative. Oo. Nung pumasok sa church, abay meron dong isang pumasok sa church na medyo hindi pa siguro aware sa dress code, no? Maiksi ang kasuotan, tapos yung kanyang talagang di salip na makuha natin sa pananampalataya itong mga taga-dating daan, alam nyo, sabi sa atin, ay wala pala kayo sa tunay na iglesia Tignan nyo malamit yung isa ninyong kapatid. Dapat turuan nyo muna sila bago ninyo kami turuan. Hindi ba? So nagiging nagiging balakid para maipasok natin yung ibang pananampalataya. Sa usaping pananamit pa lang ito, ha? Yung kaya nga lagi nating sinasabi, sumunod tayo sa panuntunan ng ating pananamit o doon sa dress code, Sister Ye. Okay, dagdagan ko bakit laging sinasabi na kasalanan kasi yan ng mga lalaki. Nasa isip nila, wala yan sa damit ng babae. Alam nyo po, kung kayo mag-aaral ng psychologist, ang lalaki po talaga ay attracted sa kanilang paningin. Okay, so sa una nilang kita, dito sila na-attract. So meaning, kung nagsusuot ka ng kahalay-halay, so ina-attract mo na magkasala ang mga lalaki. So magkakaiba po kasi ang babae through touch and feelings and words. Ang lalaki naman, sa magitan ng kanila nakikita ng mga mata. Kaya kapag maganda, automatic na didistract. Wala tayong magagawa. That's the ayun yung mga differences ng nature ng babae at lalaki. Kaya, kung ang mga babae nagsasabi na kasalanan niya ng mga lalaki, hindi po. Kasi talaga yan ang nature nila. Kaya dapat tayo mag-ingat naman tayo sa ating sarili. Pero alam ko naman na kahit nature ng lalaki, pagka meron naman ng Panginoon sa inyong mga kalalakihan, syempre hindi kayo gagawa. Pero yun na, dapat para matatag. Yes, pero dapat para maiwasan nga yung ganito mga uri ng mga problema. Kasi may tanong pa nga, Brother Fernando, sagutin mo nga ito. Bakit sa mga bansang Arabia, mga naka-close naman, halos hindi makita, pero bakit uso naman doon yung mga rape, yung mga ganyang issue naman? Tingnan, saradong-sarado naman, halos hindi nga makita yung mga daliri, naka-hijab ba ang tawag dyan? Pero bakit may mga nagaganap pa rin na ganun? Dahil ba ito sa pananamit? Kasi sabi nila, wala yan sa pananamit, nasa isipan lang talaga yun ng tao. Ano po yan nakadepende na yan doon sa taong papaunlakan niyang gumawa siya ng masama. No? Kasi talaga naman kahit yan ay nakabalot na, kung ang isipan mo talaga gahasain siya, hindi na usapin dyan ang pananamit, kundi pinahintulutan mo na ikay magkasala sa paraang gugustuhin mo. Kung yun nga nakabalot na nire-rape pa lalo na itong nakatiwangwang. Diba? So ganun lang naman yun Kaya dapat tayo manamit talaga tayo ng isang suoting pang-Kristiyano. Naalala ko tuloy yung isang kwento, Sister Ye merong isang Kristiyanong sumakay ng jeep, mapanalangining Kristiyano. Ito'y isang lalaki. Ay ngayon, habang tumatakbo na, bumabagtas na yung jeep, meron namang sumakay na isang napakagandang chicks, babae. Tapos, tinitignan nung lalaki, yung kanyang dibdib kita. Tapos, napakaiksi ng kanyang kasuotan. Sa paningin niya, sexy talaga at maputi, mahaba ang buhok. Ngayon, nananalangin itong Kristiyanong lalaki kasi mapanalanginin siya na ilayo siya sa tukso. Pagdilat ng kanyang mata, kasi nananalangin siya, nakapikit, pagdilat ng kanyang mata, nandoon sa kanyang harapan. Maya-maya yung mata niya napapatingin doon sa dibdib.
Pag nauuliratan siya, iiwas siya ngayon, mananalangin. Maya-maya, hindi niya sinasadya, nandoon naman sa hita yung kanyang mata. Di magigising na naman siya sa katotohanan. Mananalangin ngayon siya. Ngayon, sa patuloy na pag-andar ng sasakyan, nalubak ito. Nung nalubak ito, pagdilat ng kanyang mata, nakakandong na sa kanya. The answer is answered prayer. Alam mo, sabi na lang ng Kristiyano, praise the Lord. Kidding aside, mga kaibigan, mga kapatid, kapag tayo nakaka-encounter ng mga ganito, dapat talaga tayong maging matibay. Siguro itong na ikwento natin Kristiyano, hindi siya magpi-praise the Lord kung siya na mismo ang lumayo doon sa tukso. Kasi ayaw niya magkasala. Mayat maya, doon naman siya nakatingin. Di bumaba na lang siya, sumakit na lang ng iba. Okay. So magdagdag ako, brother, nung nasa AUP ako, ito ay naging isang malaking dilema po sa ating mga leaders ng school. Kasi nga po, marami tayong mga balikbayan, di ba, brother, yung mga galing sa Amerika, and talaga naman very liberated sila magsuot. So naalala ko, hindi ko ito makalimutan, hindi ko nababanggit yung pangalan ng pastor. Bawal. MWF ang klase namin ng Bible classes. Meaning, pag Friday, kasi, yan ay wash day, brother. So, you can wear whatever you want. So, ito rin yung weekend time. So, uuwi na yung mga estudyante o kaya saan sila magliliwaliw ng weekend. Nagkataong kada Friday, kasi MWF ang Bible subject, yung aming professor ay pastor, brother. Ngayon, may classmate kami na balikbayan, kaseksi naman talaga, brother. Kahit nga ako napapalingon, paano pa kayo mga lalaki? Ang problema, brother, wala siyang inner garment. Tapos yung panlabas niyang suot ay napakanipis. Tapos naka-miniskirt, nag-chewing gum, tapos naka-D4, nasa harap ng pastor. Anong gagawin mo ngayon sa ganyung estudyante mo? Alam niyo po, sa habang nagtuturo po talaga yung aking pastor, nakatingin po talaga siya sa kisame. Nagsusulat siya ng lesson sa kisame at nung siya ay naging SAO din. Wala na po kaming wash day para maiwasan ang tukso. Diba? Tinanggal niya talaga, brother, ang wash day. Wala na, lagi na lang naka-uniform para maiwasan nga naman talaga ang tukso. Tapos, ito pa, inihiwalay, brother, ang upuan ng babae at lalaki. So, yung mga magsisweetheart kayo, malas, wala nang holding hands. Pag wash day kasi, pasik siya pagandahan. So, kaya tinanggal talaga. So, napakalaki pala ng impact, brother. Kapag ang pananamit ay nasa walang ayos. Kasi, bilang ikaw, pastor, natuturo ka, hindi mo naman pwedeng ipahiya yung estudyante mo sa ganun. So, gagawa ka ng solusyon para makaiwas sa tukso ang mga taong nakakapanood o nakakakita ng ganitong panoorin. Okay? So, sige, mag-continue tayo, brother Fernando. Sabi daw po ni Miss Ellen G. White, it is not your dress that makes you of value in the Lord's sight. It is the inward adorning that God values. Ayan, yung mga panlabas pala nating pag-a-adorn or pagpapaganda o mga alipores, yung sabi natin, hindi pala ito nakakalugod sa ating Panginoon. Mas nakakalugod pala yung ating inside character. Kung paano tayo nagiging humble, paano tayo tumutulong sa iba, ito po ay na-appreciate ng ating Panginoon. Pero yung mga panlabas nating mga pandagdag na, actually maganda na tayo Actually, na-enhance lang tayo ng sobrang, konting dagdag ng pulbo, konting dagdag ng lipstick, ay sapat na yan. Hindi na natin kailangan magdagdag pa na kasi brother, paano yung mga ibang lalaki na naghihikaw pa, minsan dalawa pa, minsan di mo na may identify, lalaki ba ito o ano. O yung iba naman, naglalagay pa ng hikaw sa ilong. O iba, kung ano-ano mga mga adorning o gwapo, pampabaganda ang nilalagay nila. Pero sa Panginoon, mahalaga po yung ating mga puso, yung ating karakter, ayan ang tinitingnan na ng Panginoon, hindi po yung ating mga panlabas na Gusto kasi ng Panginoon yung maging simple, yung kanyang mga anak. Yung iba kasi pag nag-makeup, pininturahan talaga talagang maskara na kaya iba yung nakamaskara ka na, pag nag-picture ka pa, nakapilter pa. Pag nakita kayo nung ka-blind date mo, magtataka. Ito ibang-iba to So, at marami ngayon nagagawa yung cosmetic ba kung tawagin yan? Gumanda ng gumanda, wala na doon sa reality ng kanyang talagang itsura.
Yan, hindi kagaya nung nakikita ninyo ngayon dyan sa screen. Nakita nyo kung gwapong ganyan, pag nakita ko sa personal, gwapo pa rin. Okay, so magdadagdag ako, no, ito po isa ding tunay na karanasan. May estudyante ako, sabi niya, tuwing nagtitingin daw siya sa Facebook, nakita siya ng magagandang babae. Pero nagtataka siya. Nakita niya daw yung babae sa personal, tapos nakita niya rin daw sa Facebook, para daw magkaiba. Kung titingnan niya daw talaga yung sa Facebook lang, para daw mai-inlove siya. Kaso nga, dahil pastor siya, kailangan niya daw manalangin. Pero marami talagang tukso na dumadating sa pamamagitan ng mga panlabas na kaanyo. Kaya dapat tayo mga Kristiyano maging maingat din tayo paggamit ng social media. Another thing, marami din tayo, Brother Fernand, para ma-enhance na yung ating beauty, gumagamit tayo ng artificial intelligence or AI. I mean, yung mga pagpapalit ng ating mga face swap. Ngayon, advisable ba yan, Brother Fernand? Ano masasabi mo dyan? Kasi nga, minsan, tayo ay nag-iedad, tayo ay, alam natin, tayo lilipas, may mga kapatiran tayo o mga taga-subaybay na hindi nila matanggap yung paglipas. So, gagamit sila ng face swap or face app. Ano bang masasabi mo dyan? Okay lang ba bilang Kristiyano gumamit ng ganyan? Basta't hindi mauuwi sa isang anyo ng pandaraya. Ang layo na. May mga pagkakataon kasi yung mga ganyang sistema nauwi talaga sa pandaraya eh. Ano ibig sabihin ng pandaraya? Hindi na nakikita yung tunay na ikaw. Ang naipapakita mo yung pagiging iba ng iyong itsura na malayo na sa katotohanan. Halimbawa, yung mga nakasuhan doon sa Korea na napababalita diyan sa YouTube, sa Facebook, di ba? Na yung kanilang talagang ibang enhancement ang ginawa. Chinese, na di ba? Nung tinanggal yung yung iba pala doon lalaki. Yes, mga bigote. May mga bigote pala sa pamamagitan ng pagpapalit mo ka sa pamamagitan ng iba't ibang mga application. So, nawala na yung talagang siya. Ito isang uri na ng pandaraya. Yes. Yan. Isa na itong ipagkakasala. Pagkatapos hindi ka naman talaga kagandahan. Ngayon, pinalitan mo yung iyong mukha. Kamukha ka na ng isang artista. Yan. Isang uri na rin ito ng pandaraya. Dapat sa isang tunay na naglilingkod sa Diyos, hindi maging promotor ng mga ganitong uri ng sitwasyon. Ipakita natin kung sino talaga tayo. Hindi ko sinasabing masama ang mag-makeup, ha? Sinasabi ko lang, kailangan tayong maging simple sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapwa. Yung talagang makikilala tayo. Yes. Okay, medyo magdagdag ako dyan, kasi hindi tayo nagiging maingat, Brother Fernand. Actually, in-announce na po ito ng mga kapulisan na huwag tayong gagamit ng mga face swap or app kasi po ito inagagamit sa krimen. Hindi nyo po ba alam na pag nakita yung ating mga pupil, nakukuha po yung ating mga account at pwedeng ma-hack yung mga ating bank account or Facebook account. Kaya hindi po ito advisable. Actually, naging news ito ng mga nakaraang buwan kasi mismo daw, brother, yung mga pulis gumagamit din. Siguro gusto nila magmukhang bata or maganda at pinayuhan sila na wag natin itong gamitin kasi nababasa yung ating pinakamisan kasi, brother, no, kapag ka nasa bangko ka, bago mo makuha yung iyong pera, gagamit ka ng yung mata. Contact lens. Hindi yung eye natin nababasa. Iba fingerprint, diba? Yung iba naman. PIN. Ngayon, kapag ka nagamitan tayo ng mga artificial intelligence, pwede pong makopya yan. Kaya maging maingat tayo. Kung gusto natin maging secure ng ating buhay, dapat maging tayo, humble. Kung ano binigay sa atin ng Panginoon, tanggapin natin. Hindi nang masama mag-enhance, pero yung napapahamak yung ating identity. Kasi ito, nagbalita to, brother, sa Australia, kaya maging maingat tayo, no? Yung mga nagko-call sa atin, yung mga hindi natin kakilala, nakukopya po yung ating boses at pwede po tayong maluko. Parang nabalitaan ko sa Australia, may isang nanay, may tumawag sa kanya. Sabi, "Mami, save me." Tapos, sino yun? Tapos sabi ng kidnapper, kinidnap po yung anak nyo, kailangan nyo magpadala ng $1 million. Ganyan. Sabi ng nanay, bakit? Paano nakidnap ang anak ko kayo ng umaga, magkasama lang kami, something like that. Maya-maya, after a few minutes, nag-isip yung nanay kung magbibigay ba siya ng pera, tatawag ba siya ng pulis, hindi niya alam gagawin niya. After 30 minutes, dumating yung anak sa bahay. "Mami, I'm here." "Oh, sino yung
yung boses na pakinggan ko, alam niyo po ba yung simpleng hi, hello, 3 words lang po ang sabihin ninyo, pwede pong makopya yung mga boses ninyo. Correct. Kaya dapat tayo nagiging maingat sa ating mga gawa. Kung ayaw natin tayo maloko, maging maingat tayo. Huwag tayo, kasi minsan na-overwhelm tayo sa, ang ganda naman niya, parang hindi siya kumukupas. Hindi natin alam, gumamit lang pala yan ng mga filter. Kaya po maging maingat tayo. Ito po yung dinidiscuss ko para din po sa ating security, Brother Fernando. Oo. So, tungkol dyan, baka naman mabas nyo kami, ha? yung sa mga filter, may mga filter na enhancement. Meron man filter na talagang winawala na yung identity. Ano po? So, basta't gawin lang natin kung ano ba ang nakalulugod sa ating Panginoon at yung pagiging simple natin sa harapan ng kapwa-tao at sa harapan ng Diyos. Okay, so punta po tayo sa question number 5, So magbabasa ako ng text dito ay galing kay Ellen White. Sabi niya, we are Christ's witnesses and we are not to allow worldly interest so to absorb our time and attention that we pay no heed to the things that God has said must come first. So dito pala, kapag masyado pala tayo nai-indulge, Brother Fernan, sa mga pamimili ng mga magagarang damit or pag-spend ng too much money, tayo pala ay nawawala na sa ating atensyon sa ating Panginoon. Kasi nga naubos yung ating oras, alam naman natin na ang time is very important. Kung nakikita natin na sobra na yung ating time, pamimili ng magagarang damit at we spend too much time for that, siguro kailangan natin itong bawasan. Yes. Ngayong araw na to sa mga kabataan, kasi alam ko sobrang marami ngayon sa online, di ba? Shopping na mura. Yan, tapos iba-ibang design. So, ang ginagawa nila, wala silang tigil kaka-online shopping. Ang masama, hindi nila alam, they spend a lot of time choosing clothes and they spend a lot of money. Ang tanong sa mga kabataang namimili ng iba't ibang damit, may trabaho na ba kayo? May pambili. O kaya, Mami, may delivery ako. Kaya, Mami, may delivery, bahala ka na dyan. So, iniiwan nating responsibility doon sa mga naiiwan sa tahanan. Pero hindi natin naiisip na dapat pala maging economically wise tayo even sa pagbili ng ating mga kasuotan. Tsaka lagi nating tatandaan, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo ay isang katiwala ng ating Panginoon. Katiwala tayo sa pananalapi, katiwala tayo sa ating pananamit, at katiwala din tayo sa ating mga oras. Dapat may bracket din. Kung sa pananalapi, may kwarto-kwarto ka sa wallet mo, Yan. Sa pagbabudget ng oras, dapat meron din. Meron din tayong mga nakasalansan na mga oras. May oras para sa pananalangin, may oras sa pag-aaral, may oras sa pagsha-shopping, yung mga ganitong bagay ba? Para hindi natin mauubos yung ating buong oras sa pag-online shop. Kapag tumama na o humingil na yung oras natin at di pa natin nahahanap yung gusto nating damit, pwede namang ipagpabukas na uli. Ipasok nyo uli dun sa mga oras na hinangganan po ninyo. Para naman sa panibagong oras na darating, magawa naman din ninyo yung mga susunod pa ninyong mga task na ipinrogram sa inyo pong pang-araw-araw na gampanin. Yan. Isa pa rin, Sister Ye, yung hindi tamang pagmamanage ng mga games, di ba? Halos buong araw na puro na malabo na mata, sige papindot di ba? Yan, ganun din po sa pamimili ng mga kasuotan sa mga sa online shop. Yan. So, maging isa tayong angkop na Kristiyanong katiwala. Kaya yung ating sa church, yung stewardship, na seminar, pag inilagay natin sa buhay natin yun bilang isang Kristiyano, magiging mabuti talaga tayong mamamayang Kristiyano, Sister Ye. Okay, so thank you. So wala na po tayo enough time. Punta tayo sa last question, brother. Bigyan natin ng conclusion. So, what are the benefits of self-denial? Kasi kapag sinabi natin economy in dress, actually, sino ba namang gusto, brother, na hindi magandang ating kasuotan at hindi mamahalin? Kung yung iba nga nakakabili ng, let's say, mga bag na Chanel, Gucci, mga damit. Siyempre tayo, mga ordinaryong tao,
minsan nagwi-wish or nag-hope din tayo makabili. Pero sabi nga na ating pinag-aaralan, hindi po dapat ikinapupuri ang ating mga sarili. Lahat po dapat ito, mga blessings na natatanggap natin ay binabalik natin sa Panginoon. Kung bibili naman tayo ng Chanel, milyon-milyon, brother, wala naman tayong ganong klase. Ang gagawin natin, mangungutang tayo para makabili ng ating mga gusto at hindi naman to needs, diba? Ito po ay pagkakasala sa ating Panginoon. So, Brother Fernan, ano bang kahalagahan na kapag kang ating sarili ay bigyan natin ng self-denial? Ano ba yung mga positive effects nito? Lalong-lalo na sa ating mga kasuotan. Sa puntong ito, mga kapatid, hindi natin sinasabi na masama na yung bibili ng mamahalin at branded na damit. Hindi naman masama siya. Kung ito po ay ay kaya ninyong bilhin at hindi ito makakasagabal sa inyo pong paglilingkod at kayamanan. Naging kasalanan ito. Hindi mo naman kayang bilhin, pipilitin mong bilhin. Diyo sa mga mayayama, sa mga milyonaryo, na sila bibili ng ganito, normal po sa kanila yung kasi meron silang pambili. At lalong nakikita na sila pinagpapala ng atin pong Panginoong Diyos. Ngayon, magiging kasalanan ito kung magiging self-centered ang isang tao. Halimbawa, kaya ka bumili ng mamahaling damit kasi nga may pambili ka. Pero ang nakikita, hindi si Kristo, kundi ikaw mismo. Dapat nagre-replika sa atin si Kristo. Halimbawa, bumili ka ng mamahaling damit kasi sapat yun sa iyong talagang may pambili ka talaga. Huwag mong kalimutan na maging daluyan ka ng pagpapala ng mga mahihirap din. Tignan mo si Manny Pacquiao. Kahit na hindi natin kapananampalataya yan, milyonaryo po yan. Ang relo niyan, milyon. Ang damit niyan, talagang magara. Pero nakikita nyo, hindi sa kanya nawawala yung pagtulong sa mga mahihirap. Kaya hindi mo siya makikitang maiisip na makasarili itong taong ito. Yan. Lalo na kung mangyayari yan sa mismong iglesia o miyembro ng iglesia ng Seventh-day Adventist. Diba? At wag naman din tayo maging judgmental. Nakita mo, maganda yung sasakyan ng kapatid. Maganda yung kanyang suutin. Tapos na magja-judge ka. Tingnan po itong taong to, hindi ito maliligtas. Hindi. Siguro meron lang talaga siyang pambili. At malay natin na sa kabila ng kanyang pagbili na yon, meron siyang pagtulong na ginagawa sa kanyang kapwa. Yes. Yan. Ang tinutukoy lang po, ang pinagdidiinan po, ina-emphasize po dito is like this, So, tayo ay bibili ng ating mga kasuotan, make sure na tayo din nakakatulong sa iba ng mga walang damit. Pero kung halimbawa, namimili tayo ng mga kasuotan just to please ourselves and then wala na tayong extrahin para tumulong sa iba, ito po ay selfishness. Kaya tinuturo ng ating sulat ni Miss Ellen G. White na kailangan magkaroon tayong self-denial. Kung hindi naman talaga natin kailangan at meron naman tayo, wag natin doon i-spend yung ating mga pinagkatiwalang salapi. Kasi lahat po na ating tinatangkilik, ito po ay galing sa ating Panginoon. Kaya dapat maging kabahagi din tayo sa pagtatapos ng kanyang gawain. Yan. At saka kumisan tabi-tabi po sa mga nagsusuot ng mamahalin na para bang kapag matats mong gano'n umiiwas Baka magasgasan. Baka madumi yan, magasgasan So, dito pumapasok yung kakaibang pananaw na pagdating sa pananamit, So, masyado ka na ngayong sensitibo, di ka na ngayong madikitan, hindi ka na ngayong ma-approach sa lagi kang nakadistansya. Kasi gold. So, kapag maganito, delikado na po ito. Alisin nyo na po sa inyong buhay kasi nagiging alop na kayo. Sa halip na tayo maging close sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, nagkakaroon na kagad ng barrier. Kasi parang mayaman, nakakatakot, happy Sabbath. Kailangan mag-alcohol, di ba? Yan. So, dapat, sa tuwina, makita sa atin si Kristo. Siya dapat ang magreplika sa atin. Hindi tayo ang dapat
na makitang nagmamalaki sa mundong ito, Sister Ian. Amen. Okay, so bago po ako mag-closing prayer, babasa po tayo ng ating mga live viewers. Ayan, so si Miss May Molina Gicole. Yan, napakaganda ng kanilang sabi ni Mr. Anthony Medina Felias. Amen, brother, totoo talaga yan. Okay, what else? Si Malakas na Sigaw. Sino to? Good afternoon, Brother Camacho. At syempre, ang ating avid fan, si Mr. Early 7 Strike Land. Hello. Hello po, magandang hapon. And then si Jonathan Reyes, sabi niyo po magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo, brother. So kami po ay walang filter, konti lang. Kaya po lumiwa, naggawa ng aming background. Medyo lumaki kami. Okay, so brother, baka may babatiin ka pa dyan. May mga nagpa-pop up pa ba sa ating live? Nabati mo na yata lahat. Siyempre si Miss Kierma, na-miss ko si Miss Kierma. Wala ka ngayon sa ating live. So nawa sa next Sunday ay makasama ka namin sa aming live program. Yes, brother. Si Mami de los Reyes. Yeah, Mami and Daddy. And then Daddy, bago gusto mo pumasyal. And then nabati ko rin po si Percival de los Reyes. They are here in the Philippines. Para may mission trip sila kasama si Pastor Egan Valencia. Ayan, so shout out sa inyo. Mukha nasa Aurora, Quezon sila. So maganda. Si Jai. Ayan, si Jasper. Yan, dyan po sa Saudi. Good afternoon sa'yo. Ayan ba, good morning ngayon sa'yo. Okay, so thank you po sa inyo. Walang sawang pagsubaybay. Kung wala ka nang babatiin, brother. Okay, so tayo po ay sama-samang pumikit para po sa ating panalangin. Ama naming banal na sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga aralin na itinimo niyo po sa aming mga puso't isipan upang magamit po namin ito sa pagpapalago ng aming pananampalataya, lalong-lalo na po na aming mga kabataan upang ito'y maging gabay sa kanila pong paglago. Nawa, Panginoon, ay pakaingatan po sila sa kanilang pagdedesisyon, ganoon rin po mga magulang na pinagkatiwala niyo po sila sa amin at nawa magabayan po namin sila tungo dyan sa kaligtasan sa inyong kalawang pagparito. Nawa, Panginoon, sa hapong ito ang pagpapala ng langit ang patuloy na igawad sa aming mga taga-subaybay. Ang nadalain ko rin po, Panginoon, mga may karamdaman, Sister Lenny Patalinho, si Kuya Sam, ganun po si Brother Aldrin Roetas, at ang iba pa po mga may karamdaman. Nawa niyong healing hands ang patuloy na igabay sa kanila at nawa ay bumalik po ang kanilang kalakasan upang makasama po namin sila ng may papuri at paglilikod po sa inyo at lalong-lalo na po sa inyong kalawang pagparito. Pagpalain po ang bawat isa at patawarin kami, Panginoon, kung sa inyo po kami nasumpungan nagkulang at nagkasala. Tulong po aming hiling at dalangin, ala-alang na lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang tahanan sa mundong ibabaw, sa gabay ng Diyos siya ay tumatanglaw. Masayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Mga magulang sa bawat tahanan, ikaw ang unat siyang sinusundan. Buhay mo'y ayusin, anak ay turuan, na huwag mawagalit sa kaligtasan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Kung nais mo'y mapayapa at ligaya sa buhay, ikaw ay maglingkod sa Diyos na buhay. Iyong pangunahan ang iyong tahanan at
Magsambay huwag kalimutan.